Anumang donasyong nais niyong ibigay. Mission Mindanao, tutulong ako alang-alang sa mga biktima ng Bagyong Pablo sa Davao, Compostela, Caraga at iba pang parte ng Visayas at Mindanao. Magpapasko, huwag nating palampasin ito. Tulungan natin sila ngayon na mas higit nilang kailangan na madama ang Pasko ng may kasama. Mission Mindanao, tutulong ako. Tawag na kasama. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. For he taught them as one having authority, and not as the scribes. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kasama, mga kapatid, mga magkulang, mga kasamahan natin sa pananampalataya at sa mga detractors natin sa ating pananampalataya. Ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahimpapawid naman dito sa kahanginan ng RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Ako'y magsasabi ng magandang tanghali po sa inyong lahat, ng mga nakikinig dito sa RMN Dipolog, sa AM band, sa lahat ng mga nakikinig dito sa lugar ng Dipolog. Dahil pareho ang oras natin, so specific time ang ating hingi sa inyo ng respeto. Pagbigay respeto sa inyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat ng nanood at nakikinig sa online internet, sa website ng RMN Dipolog
rmndpolog.weebly.com. Ulitin natin dahil hindi natin alam kung ano ang oras ninyo diyan, gabi ba o umaga. Ulitin natin ang ating bigay respeto sa inyo ng habaguday po sa inyong lahat. At para sa inyong dalawang klaseng tagapakinig, ma-internet man at ma-radio dito sa RMN Dipolog, iisang mensahe para sa inyong dalawa. Happy Three Kings po sa inyong lahat. Ating pinagdiriwa ngayon ang ating tinatawag nating Three Kings. Yung ating nalaman sa tradisyon natin sa Christianity, no? Especially sa Catholic Christianity o Catholic tradition. Tatlong hari ang nagbigay gifts o presents sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kapanganakan. Yan ay nagsimbolo sa pagka-supreme, no? Pagka-Diyos sa ating Panginoong Hesukristo, na kahit bata pa siya, ipinanganak pa siya, sa simula pa, pinakilala na itong batang ito ay hindi ordinaryo. Itong bata ito ay isang hari talaga. Espirituhanong hari. Hindi secular na hari, but divine, godly ang kanyang pagkahari. At ang haring secular, yung the Three Kings, nagbigay respeto sa kanya at bigay pa ng sort of presence, tinatawag nating gifts. Kumbaga sa Bisaya, pag-asa. Kung ating isipin kung ano-ano ang mga mensahe sa ganyang klaseng presentasyon ng tatlong hari o magi, nagbigay respeto, gumagalang sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ay nangangahulugan na dapat pala ang tanang mga kilala nating mga leaders sa ating mundo ngayon, mga presidente man, mga prime ministers, mga leaders sa ating bansa, mga politiko natin, dapat magbigay galang sa kanya. Magbigay gifts din, presents sa kanya. Ang magandang gift natin sa ating Panginoong Hesukristo ay yung ating pagkatunay na believer sa Kanya. Yung hindi natin linalabag kung ano ang mensahe sa Kanyang kapanganakan. Ano ba ang mensahe sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Ang mensahe sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo walang iba, salvation. Hindi na kasi kailangang magkatawang tao siya dito sa mundo. Hindi na kailangang ma-made flesh siya. Sinabi kasi dyan sa John 1:14, the Word was with God and the Word was God. Muna si Jesus. Yan ay ang ating Panginoon Hesukristo, ang personal na Word of God, na kung babasahin natin ang verse 14, no, sa John chapter 1, nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo. O bakit nagkatawang tao siya? Dahil kinakailangan kasi. Dahil tayong mga tao, hindi tayo savior, hindi tayo maka-save, hindi tayo makaligtas sa ating mga sarili. Dahil ang ating buhay kulang ipayad
hindi worth ang ating buhay na pambayad sa ating mga kasalanan. Dahil ang Diyos na hindi limitado, infinite, ang Diyos na unlimited, dapat ang ibabayad natin sa Kanya yung worth na life, yung katumbas na buhay na wala ding limit, wala ding cannot be measured. So kung ang ating buhay lang, ordinaryong buhay, pambayad natin sa ating kasalanan sa Panginoon, kulang pa yon, mga kaibigan, mga kapatid, dahil ang Diyos ay infinite, unlimited. So dapat ang Diyos, He is the one can save us. Siya lang ang makaligtas sa atin. At sino ang gumawa? Ang ikalawang persona sa Diyos, ang salita, yung sinabi dyan sa John chapter 1 verse 1, the Word, no other than our Lord Jesus Christ, personal Word of God, na was made flesh, nagkatawang tao. Siya, ang ikalawang persona sa Diyos, sa Santissima Trinidad, kasi ang Diyos kasi isa. Pero nandiyan sa tatlong persona, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang anak na Diyos, yung nagkatawang tao. Kailangan kasi, dahil kung ordinaryong tao lang ang liligtas sa atin, kulang, hindi commensurate. Hindi commensurate ang buhay ng isang ordinaryong tao. Kailangan isang Diyos. Ang Diyos lang ang makaligtas. So paano tayo maligtas sa Diyos kung magkatawang tao siya? So ang ikalawang persona, ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Mga kaibigan at mga kapatid. Mga kaibigan at mga kapatid, masyadong mahaba ang ating intro. Hindi pa ako nagpakilala, especially sa mga tagapakinig natin na baguhan lang. By the way, ito po ang inyong likod, kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Ang inyong lingkod sa palatuntunang ito. Ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Okay, Tagalog version na talaga ang ating palatuntunan kahit na mahirapan tayo dahil isa tayong Bisaya. Hindi po native na lingwahe natin ang Tagalog. Second lang, no? Ikalawang lingwahe lang natin ang Tagalog dahil Bisaya tayo. Salamat na sa paaralan merong Filipino subject at saka sa telebisyon at sa radyo makapakinig tayo ng Tagalog, kaya may natutunan naman tayo ng salitang Tagalog. Pero hindi ganong sanay tayo, so pilitin nating sanayan ng ating sarili na magsalita sa ating wikang Pilipino, ang Tagalog, para magkaintindihan tayo lahat. Especially, ang paksa po natin sa ating palatuntunan ay about pananampalataya natin sa Diyos. Importante po kasi, mga kaibigan at mga kapatid, mahalaga po, mga kaibigan at mga kapatid, na tayo'y maging tunay na alagad ng Diyos. Dahil walang ibang solusyon sa mga problema natin sa ating mundo maliban sa pagiging tunay Kristiyano. Kung tunay Kristiyano po tayo, mga kaibigan at mga kapatid, ibig sabihin, alam natin kung paano lulutasin natin
ang mga problema na naranasan natin sa ating mundo. Siyempre, sa lohika kasi, sa yung tinatawag nating right sense, ang Diyos kasi ang gumawa sa sanlibutan. Siya ang gumawa sa mundo. So, sa right thinking, yung sa lohika, mga kaibigan at mga kapatid, dahil ang Diyos ang gumawa sa mundo o sa sanlibutan, siyempre siya lamang ang mas nakakaalam kung paano tayo mabuhay dito sa mundo na ginawa niya. Like for example, kayong nakikinig ngayon. Example, ikaw halimbawa ang umimbento sa isang sasakyan o di ba sa telebisyon o ikaw ang inventor sa radyo. Dahil ikaw ang inventor sa mga bagay-bagay na yan, mas kayo ang nakakaalam kung ano itong mga bagay na ito dahil ikaw ang naka-invento. So kung sasabihin natin itong mundo, itong sanlibutan, sino ang gumawa nito? Tao ba? Hindi. Ang Diyos. So ang Diyos ang mas nakakaalam kung paano tayo mabuhay sa mundo na ginawa niya. So dapat nating alamin kung ano ang will of God, ano ang kagustuhan niya, ano ang mga batas niya. Sinabi ko na sa nakaraang palatuntunan natin, by the way mga kaibigan at mga kapatid, unang araw po tayo sa palatuntunan natin sa bagong year natin, ang 2013. Sa bagong taong 2013, unang show natin ngayon, no? Ang petsa natin na Enero 6, so 2013, no? January 6, 2013. Ulitin ko, Happy Three Kings po sa inyong lahat. So, nitong unang segment sa palatuntunan nating ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko sa taon na ito, bagong taon na ito, 2013. Hinahangad natin na dahil extended na ang palatuntunan ito, national program na, dahil ang dating nito hindi lang para dito sa Dipolog lang, hindi para sa lahat ng mga lugar dito sa Pilipinas, dahil i-upload po natin ito, ang kopya natin sa programang ito, ang documented natin, ang record natin sa video, hindi lang sa audio video ang ating file na ating dino-document para ma-post natin sa internet para may ma-play tayo sa ating mga nakaraang nagawang programa. At ngayon live tayo. So kung nanood kayo sa internet via website sa RMN Dipolog, rmndipolog.weebly.com. So ngayon nakita ninyo ng live si Veritas. Ulitin ko, unang araw po sa taong 2013. Unang araw po ngayon sa ating palatuntunan sa taon na ito, 2013. Ako'y magpapasalamat na merong mga kaibigan natin, mga friends natin dyan sa Facebook na mga Tagalog na nagla-like sila sa ating palatuntunang nagawa na Tagalog. So kahit na may marami akong mali sa pagsalita ng Tagalog, meron pa rin nagla-like sa kanila. So ibig sabihin, tanggap nila ang ating palatuntunan. Ako'y magsasabi, kung ganon, maraming salamat po sa inyong pagla-like sa ating palatuntunang Tagalog version, na kahit na parang
nahirapan ako sa pagsasalita sa lingwaheng ito o sa salitang ito. Sana tulungan ninyo si Veritas na mag-pray sa ating Panginoon na ma-improve pa ang kaniyang kaalaman sa pagsasalita ng Tagalog. Of course, hindi para sa akin, hindi para sa atin lang ito, kundi para sa lahat nating mga Pilipino. Dahil kung manood tayo ng TV, makikinig tayo ng radyo, maraming mga programa, may mga dramas, may mga programa na pang secular lang, at meron ring mga religious. At sabi diyan sa Matthew 4, versikulo 4, Matthew chapter 4 verse 4, ang tao ay hindi bubuhayin lang sa tinapay o yung pagkain na para sa katawan lang. May pagkain na espiritual, yung Word of God, yung pananampalataya, pagkain yun. Dapat may pananampalataya po tayo sa Diyos. Kulang yung mga atheist na kain lang, trabaho para kakain lang, na hindi naniwala sa Diyos. So, hindi nila concern yung pagkain na espiritual. So, kung ating i-remind sa sarili natin ang nakasaad dyan sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4 o Matthew chapter 4, verse 4, na ang tao ay bubuhayin hindi lamang sa pagkain para sa katawan, hindi, may pagkain na para sa ating soul, yung spiritual food. Ibig sabihin, kailangang mananampalataya tayo sa Diyos, alamin natin kung ano ang will niya. Ang problema po kasi mga kaibigan at mga kapatid sa ating panahon ngayon, itong watak-watak na pananampalataya natin sa Kanya. Ibig nating sabihin, itong pagdami ng relihiyon, iba-iba ang bersyon natin kung ano ang Diyos. Para bang andyan sa computer natin, o sa laptop natin, baga mag-open tayo ng computer, and meron tayong mga software dyan, mga programs. Diba, iba-iba yung version, iba-iba ang version. Ang ating pananampalataya ngayon, parang ganyan din, iba-ibang version. May Protestant version, Catholic version, may Iglesia ni Cristo version, may Islam version. Iba-iba. Gusto ko sanang sabihin na dahil isa lang ang Diyos, nananampalataya tayo sa Diyos, sinabi ko noon, okay lang ba ito? Iba-ibang version natin sa pananampalataya natin sa Diyos. Of course, may freedom po tayo. Kahit sa ating batas, dyan sa gobyerno, may freedom of religion. So, kung ibabase natin sa wisdom ng ating batas ng tao, so okay lang ang pagdami ng relihiyon. Kahit anong relihiyon natin, gusto natin, okay lang. Pero kung tingnan natin ang banal na aklat, mga kaibigan at mga kapatid, ang Biblia, then magtanong tayo, God's will po ba o kagustuhan po ba ng Diyos ang pagdami ng relihiyon, iba-ibang version? Yan ang tanong na dapat nating isipin at magbigay tayo ng sagot. Dapat malaman natin kung ano ang tamang sagot sa tanong na yan. Ang pagdami ba ng mga relihiyon sa mundo, iba-ibang version sa pananampalataya natin sa Diyos, ito ba ay God's will? Ito ba ay kagustuhan ng Diyos na iba-iba po ang ating mga pananaw tungkol sa Diyos? Mga kaibigan at mga kapatid, kung iisipin natin na iisa lang ang Diyos, iisa lang ang Diyos,
And then marami ang ating bersyon. Iba-iba ang ating pananampalataya tungkol sa Kanya. Parang sa aking tingin, parang hindi siguro ganyan. Especially kung babasahin natin ng Biblia, dapat may pagkakaisa tayo sa pananampalataya natin sa Kanya. Halimbawa, kung babasahin natin ang aklat ng Epeso, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso noon, na benefited din tayo dahil nasa Biblia natin at hindi lang aral nila noon sa taga-Epeso, kundi aral din sa atin ngayon ng mga hindi taga-Epeso. Sa lahat ng mundo, ang aral na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso noon, hindi lang Epeso, may sulat siya sa Corinto, sa Thessalonica, sa Roma, ang mga sulat niya sa mga local churches, sa mga lugar na yon. Pasalamat tayo dahil hindi lang para sa kanila ang mga mensahe, kundi para rin sa atin na nakabasa ngayon sa Biblia. Ano bang sinabi niya dyan sa Epeso 4 hanggang 5 at 6? Isa lang daw ang faith. Isa lang ang pananampalataya. Dahil iisa lang ang Diyos. Pag sinabing iisa lang ang Diyos, isa din ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Dahil kung sabihin natin na okay lang, pareho ba yung may nagsasabi na hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? At ang iba naman, katulad nating mga Katoliko, Diyos ang ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. May argumento kasi ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo kung bakit hindi sila naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sabi nila, may mababasa kasi diyan sa Biblia, halimbawa sa Ezekiel ba yun, o yung sa Numbers, na ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay hindi tao. So, pag sinabing ang ating Panginoong Jesucristo ay tao, so conclusion, kung gagamit tayo ng logic o sa syllogism, first premise, ang Diyos ay hindi tao. Tapos ang ating Panginoong Jesucristo, meron tayong mababasa na siya ay tao. So conclusion, by that two premises, one premise, unang basihan, na ang Diyos ay hindi tao. At ang ikalawang basihan o second premise, ang ating Panginoong Jesucristo ay tao. Merong mababasang bersikulo dyan sa Biblia. So conclusion would say that Christ is not God. Ang Diyos ay hindi tao kasi. So ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, so hindi sa Diyos. Yan ang isa sa mga argumento sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, na noon napaniwala din ako sa argumento na yan. Dahil noon muntik akong mag-Iglesia ni Cristo. Nung hindi ko pa alam ang mga kasagutang Katoliko noon, nang wala pang mga tao na naging parang mga anghel na nakabigay liwanag sa akin na nasa isip ko na kinasangkapan ng ating Panginoon na hindi matuloy ang aking pag-iwan sa simbahang Katoliko. Dahil siguro may misyon siyang ipagawa sa atin na gagamitin niya ang ating palatuntunan, ang ating programa, ang ating misyon sa pag-defend sa pananampalatayang Katoliko, dahil ang pananampalatayang Katoliko ay orihinal na pananampalataya. Mga kaibigan at mga kapatid, kahit na masasaktan kayo kung sasabihin natin ang simbahang Katoliko, ang Iglesia Katolika ang sinasabi nating original Christianity, talagang ituro ko sa inyo ito. Dahil kung iisa lang ang Diyos, iisa lang ang tama, ang tunay na pananampalataya, masakit ang turo na ito. Sa totoo lang mga kaibigan at mga kapatid, personally, sa aking pagkatao, hindi ko gusto na ipangaral ang turo na ito. Dahil hindi ako masaya
kung magtuturo ako ng isang teaching, isang turo na ang resulta sa pangaral kong ito, divisive tayo, meaning kokontra ang marami. Ang magandang turo kasi, kung gusto natin pasayahin ang marami dahil maraming relihiyon ngayon, ang magandang turo ay okay lang. Iba-iba ang mga relihiyon natin, iba-iba ang ating mga pananaw kung ano ang Diyos, okay lang. So kung ganyan ang ituro ko, siguro walang magagalit sa akin. Kayong lahat nakikinig, siguro masisiyahan kayo dahil okay ang turo ni Veritas, dahil ang ating relihiyon, ang ating grupo, okay lang daw. At yung sa iba naman, okay lang. Okay lang dahil ang importante ay naniniwala tayo sa Diyos. Kung yan ang ituro ko dito sa ating palatuntunan, lamang siguro ang dami ninyong masisiyahan. Siguro kung halimbawa magpolitiko ako, papasok ako sa politika, siguro dahil hindi kayo magalit sa mga katuruan ko dito, siguro bubuto kayo sa akin kung ganyan ang ituro ko dahil very pleasing sa lahat ng mga tagapakinig. Dahil okay lang lahat nating mga relihiyon kahit na iba-iba ang ating pananaw sa ating Panginoon, sa ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So, balikan muna natin ng kaunti yung halimbawa na binigay natin sa aral ng Iglesia ni Cristo na hindi daw Diyos ang ating Panginoong Hesukristo dahil ang Diyos ay hindi tao. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay tao, so therefore, conclusion nila, hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang ating sagot Katoliko naman diyan, totoo namang ang Diyos ay hindi tao. Yung binasa nila na verse sa Biblia na ang Diyos ay hindi tao, totoo yan. Talagang totoo naman na ang Diyos ay hindi tao. Kaya nga ang Diyos, dahil kinakailangan na magpakatao siya, nagpakatao siya, nagkatawang tao siya. Yung mga bersikulo na binasa nila na ang Diyos ay hindi tao, totoo yun. Kaya hindi naman talaga tao ang Diyos. Pero mga kaibigan at mga kapatid, iba po kung sasabihin natin, ang Diyos na hindi tao, pwede bang magpakatao? Naniwala ang ating pananampalatayang Katoliko na ang Diyos ay hindi tao. Yung verse kasi na ginamit nila, yung Prince of Tyre, yung prinsipe ng Tiro, na parang gusto niyang ipakilala na parang Diyos siya. Nagpaka-Diyos yung Prince of Tyre o prinsipe sa Tiro. Yung sa Ezekiel ba yun? Nakalimutan ko na exact verse. Yun ang ginamit sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo na hindi daw Diyos ang ating Panginoon si Cristo dahil tao siya. Pagkatapos sinabi sa Old Covenant, yung sa Ezekiel, na ang Diyos ay hindi tao. So, kung ating susuriin ng mabuti mga kaibigan at mga kapatid, yung ginamit nila na bersikulo, hindi yon para kay Kristo. So, ibig sabihin, out of context. Dahil ang sinabi sa bersikulo na ginamit nila, ang ibig sabihin sa bersikulo na yon, yung tao na ordinaryo, katulad ko for example, ako si Veritas, hindi pwedeng magpakadiyos ako. Hindi talaga ako Diyos. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, kung siya ang ating pag-uusapan, hindi siya tao na ordinaryo na nagpakadiyos. O na tao lang, tapos sinabi niya na Diyos ako. Hindi ganyan si Kristo. Hindi siya kapareho sa Prince of Tyre, yung prinsipe sa Tiro na tao lang at nagpakadiyos. Na hindi pwede yon. Iba kasi ang ating Panginoong Hesukristo. Tama kung sasabihin natin na ang Diyos ay hindi tao. Pero ang Diyos ba na hindi tao, pwede ba na magkatawang tao siya? O pwede ba na magpakatao siya? Ang sagot mga kaibigan at mga kapatid, kung hindi pwede siyang magpakatao, so ibig sabihin hindi pala siya makapangyarihan, mga kaibigan at mga kapatid. So yung verse na ginamit nila na ang Diyos ay hindi tao, totoo yun.
Pero hindi pwedeng gamitin natin yan sa persona ng ating Panginoong Jesucristo dahil hindi siya tao na nagpaka-Diyos. Diyos siya na nagpakatao. Diyos na nagkatawang tao. May bersikulo ba tayo ng Biblia na binabasihan dyan, mga kaibigan at mga kapatid? Meron. Yung sa John chapter 1 verse 1, yung word, yung salita na sinabi Diyos din, katulad ng Ama. Pero hindi sila dalawang Diyos dahil iisa lang ang nature sa Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, yung word na ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao. Pwede bang basahin natin ito, mga kaibigan at mga kapatid, sa King James Version? Ito, mga kaibigan at mga kapatid, babasahan natin ang nakasulat sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ay, sino ba itong Word na Diyos din? Ang ating Panginoong Jesucristo. Klarong-klaro dito kung babasahin natin sa versikulo 14. And the Word was made flesh. So, ang Diyos na si Kristo, yung salita, nagpakatao. So, sa tanong natin na ang Diyos na hindi tao, pwede ba magpakatao? Pwede. Itong bersikulo na to ang prueba natin. So, yung mga bersikulo na ginamit nila na ang Diyos hindi tao, hindi yon referido kay Kristo. Hindi yon referido sa ating Panginoong Jesucristo. Totoo naman na ikaw ngayon na nakikinig, totoo namang hindi ka Diyos. Tayong mga tao, yun, general rule to sa mga tao. Na tayong mga tao na ordinaryo, hindi pwede magpaka-Diyos tayo. Hindi tayo Diyos. Pero si Kristo, iba siya. Hindi siya tao na ordinaryo na nagpaka-Diyos. Diyos siya na nagpakatao. Diyos na nagkatawang tao. Anong bersikulo? Juan 1:1-14. Dahil kung sasabihin natin ang Diyos hindi pwede magpakatao dahil hindi siya tao, hindi tunay na Diyos yun. Dahil ang tunay na Diyos, walang alam na bagay na hindi niya magawa. Lahat magawa niya. Lucas 1:37. Luke chapter 1 verse 37. There is nothing impossible with God. So lahat magawa niya. Even yung ano ba yun? Yung hindi pagsasabi ng totoo, yung lie, yung sa Bisaya pa, pamakak. God can lie. Pwedeng ang ating Panginoong si Kristo ay hindi siya magsasabi ng totoo, pwede magawa niya yon. Magawa sa Diyos yon. Pero ang tanong, dahil baka sabihin nyo, ay may mababasa tayo dito sa Biblia na ang Diyos ay hindi pwedeng maglalay o hindi magsasabi ng totoo. Ang sagot natin dyan ay talagang totoo yan. Hindi maglalay o hindi magsasabi ng hindi katotohanan ang Diyos dahil hindi niya gusto ang hindi magsasabi ng totoo. Yun ang hindi natin sabihin. Mali po yung sabihin natin na hindi magawa sa Diyos ang hindi pagsasabi ng totoo. Bakit hindi na walang imposible sa Kanya? Magawa niya ang paglalay. Magawa niya ang hindi pagsasabi ng totoo. Pero bakit sinabi diyan sa Biblia na hindi pwede siya magsasabi ng totoo? Hindi pwede na hindi siya magsasabi ng totoo. Bakit sinabi diyan? Yung sinabi na si Kristo ay cannot lie. Mga kaibigan at mga kapatid, sinabi dyan dahil against yan sa diwa ng Diyos.
Sa God's will kasi, sa kagustuhan ng Diyos, hindi niya gusto na hindi magsasabi ng totoo. Yon, sinabi sa Biblia na God cannot lie. Christ cannot lie. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya magawa ang paglalay, ang hindi pagsasabi ng totoo. Pwede magawa niya yon dahil makapangyarihan siya. Pero sinabi ng Biblia na cannot lie dahil against sa kagustuhan niya ang hindi pagsasabi ng totoo. Hindi niya gusto ang hindi pagsasabi ng totoo. Dahil the truth shall set us free. Diba? Dapat ang ating malalaman tungkol sa Kanya, lahat puro katotohanan dahil yung katotohanan ay magligtas sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. So, kung hindi siya magsasabi ng totoo, paano tayo maliligtas? Hindi natin malaman kung ano ang totoo. So, yung halimbawa, mga kaibigan at mga kapatid, binigay ko yung halimbawa kung sino ang nagsasabi ng totoo, katoliko ba o yung hindi katoliko na turo. Halimbawa, yung Iglesia ni Cristo na ginamit nilang bersikulo, yung mga bersikulo na ang Diyos ay hindi tao, si Kristo daw tao, so hindi siya Diyos. False argument yan, mga kaibigan at mga kapatid, no? Fallacy of non sequitur. Mali po ang premises kasi nila. Hindi pwede natin ma-attribute kay Kristo yung premises nila. Dahil yung sinabing ang Diyos ay hindi tao, totoo naman yun. Totoo namang tayong tao lang na ordinaryo, hindi pwede magpaka-Diyos tayo. Pero kung ang pag-usapan natin ang Panginoong Hesukristo, hindi natin itutulad ang ating natural, yung general law na ang tao ay hindi Diyos, hindi natin yan matulad kay Kristo dahil in the first place, si Kristo ay hindi pinanganak sa ordinaryong kapanganakan na may ama siya na katulad sa ama natin. Mga kaibigan at mga kapatid, ang pagkatao ni Kristo, ang ama niya na hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Diyos, lalang sa Espiritu Santo. Yung pagkatawang tao ng ating Panginoon Kristo, nang binunti siya ni Mama Mary, hindi dahil sa tao na ordinaryo, kundi because of the Holy Spirit. So iba ang kaniyang pagkatao ikumpara sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. So hindi pwede yung argumento nila, yung argumento sa mga Iglesia ni Kristo. Dahil ang turong Katoliko ito, totoo na ang Diyos ay hindi tao. Pero ang tanong, pwede ba na ang Diyos na hindi tao magpakatao? Pwede ba na ang Diyos magkatawang tao? Kung sabihin nila hindi pwede, ang Diyos nila ay hindi pala makapangyarihan dahil hindi niya magawang magpakatao. Pero hindi naman yan difficult, hindi naman yan mahirap hanapin sa Biblia ang ating pruweba dyan, mga kaibigan at mga kapatid. Yung binasa nating bersikulo, John chapter 1 verse 1 at verse 14, very clear. Kung si Kristo ang ating pag-uusapan, Diyos siya na nagpakatao. Kung sabihin naman nila na, bakit namatay ang ating Panginoon si Kristo? Na sinabi dyan sa Biblia, 1 Timothy 1:17, na ang Diyos ay hindi mamamatay. Tapos ang ating Panginoon si Kristo ay namatay, so hindi pala siya Diyos. Yan ang isa sa mga argumento nila. Ang sagot naman natin dyan ang ating Panginoon si Kristo na Diyos na nagkatawang tao, sa nature niya na tao, pwede siyang mamatay. Pero ang tanong, sa nature ba niya na Diyos, mamatay ba siya? Yun ang tanong. Dahil sa atin kasing nalaman, sa kanyang pagkatao, ang kanyang pagkatao lang ang namamatay, pero hindi ang kanyang pagka-Diyos, dahil ang pagka-Diyos ay hindi mamamatay. Mga kaibigan at mga kapatid. Katulad ba sa, for example, yung kahoy na ginawang
ginawang bahay o i-transform ba natin yung kahoy? Halimbawa, yung pinoporma nating furnitures. Ang tanong, ang kahoy ginawang furnitures, ginawang bahay, ginamit ang kahoy sa paggawa ng bahay. Ang tanong, naporma na ang bahay. Nakita na natin yung mga furnitures na gawa ng kahoy. Ang tanong, nawala na ba ang pagkakahoy? Dahil nakita natin furnitures na, kita natin na bahay na. Hindi, nandyan pa rin ang kahoy. Made of kahoy kasi. Ang bahay mo, made of kahoy kasi yung furnitures ninyo. May nature lang na bago na nakita mo sa kahoy na yon dahil kita mo forma na ng furniture o kita mo forma na ng bahay. So ang Diyos na nagkatawang tao, meron na siyang nature na tao. At yung nature niya na tao, yun ang sinasabi nating namatay. Pero hindi yung nature niya na Diyos. Pero meron naman figure of speech na pwede nating sabihin na ang Diyos na mamatay. Pero hindi sa nature niya namatay ang namatay, kundi ang pagkatao lang. Dahil sa logic po kasi mga kaibigan at mga kapatid, kung hindi nagpakatao ang ating Panginoong Hesukristo, kung hindi siya nagkatawang tao, kung Diyos lang siya, hindi nagkatawang tao, hindi siya mamamatay. Pero ang kinakailangan kasi na dapat magpakatao siya para maligtas tayo. Dahil kailangan po kasi na uula siya ng dugo. Dahil ang Diyos ay walang dugo. So paano tayo maligtas niya na wala siyang dugo? Dahil hindi siya tao. So kailangan magpakatao siya. So ang namatay niya na may dugo, yung pagkatao niya, pero hindi ang pagka-Diyos niya, mga kaibigan at mga kapatid. Yung sabi nila, ang Diyos daw, espiritu. Walang unod at bukog, walang laman at buto. Yun ang nature ng Diyos, walang laman at buto. Kaya nga nagpakatao ang Diyos, ang second person of the Trinity, ikaduhang persona sa Diyos, nagkatawang tao, dahil wala siyang laman at buto. Kinakailangan kasi para tayo maligtas, kailangan magkatawang tao siya, so meron siyang laman at buto. Sa pagkatao niya, meron siya. Dahil kung wala siyang laman at buto, espiritu lang, Diyos lang, paano nating sabihin na nagkatawang tao siya? Paano nating sabihin na ang ating Panginoon si Kristo ay tao kung wala siyang laman at buto? Mga kaibigan at mga kapatid, sinabi natin yan ngayon dito sa ating palatuntunan dahil ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, especially sa mga ministro nila, marami kasing napaniwala nila sa ganyang turo. Parang pilit nilang i-mix ba ang divinity of Christ at yung sinasabi nating human nature ni Christ. Hindi po pwede yun. Iba po ang human nature ng ating Panginoong Hesukristo. Iba din yung divine nature niya. So kung hindi natin malaman kung ano ang turong Katoliko sa nature ni Christ, sa kaniyang pagka-Diyos at pagkatao, kung hindi klaro, hindi clear ang ating nalalaman sa turong Katoliko tungkol ano talaga ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo, ano din ang kaniyang pagkatao, kung mga maling informasyon ang nasa isip natin, lamang hindi tayo makasagot sa mga argumento ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Dahil ako doon, muntik akong napaniwala sa turo nila. Dahil noon gusto ko sanang mapasok sa Iglesia ni Cristo, hindi lang natuloy dahil merong mga taong kinasangkapan ng ating Panginoon na maliwanagan ako para hindi matuloy ang pag-alis ko sa simbahang Katoliko.
At to cut the story short, ako'y naging Katoliko na defensor din. O Catholic faith defender o Catholic faith apologist. Mga kaibigan at mga kapatid, siguro sasabihin ninyo na parang iba-iba ang mga sinasabi natin dito. Kanina, binasa natin ang ano ba yung verse na binasa natin kanina? Yung authority, mga kaibigan at mga kapatid, na mga kaibigan at mga magulang, mga kasama, binasa natin ang bersikulo ng Biblia na nagsasabi na ang ating Panginoong Jesucristo, nasa Kanya ang authority. Bakit nating sinabi yan, mga kaibigan at mga kapatid? Dahil ang problema kasi sa ating mundo ngayon, bakit dumami ang ating relihiyon? Dahil hindi natin kasi binigyan ng pansin, malaking pansin, ang dapat malaman natin na dapat hindi natin ibaliwala lang ang turo na ito tungkol sa authority. Yung sinabi sa Biblia, halimbawa yung sa Matthew 7:29, na nasa kay Kristo ang authority. Ibig sabihin, kung tayo ay nandun sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, then sasabihin natin, yan si Kristo nagsasalita, nagtuturo. Then meron ring ibang mga tao nagtuturo rin. Ginamit din nila ang scripture. Especially yung sa panahon ni Kristo, yung ang mga apostol hindi pa nakasulat ng mga sulat sa New Testament. Yung sulat lang sa Old Testament, yung ginamit nila. Merong mga tao, halimbawa yung mga scribes, mga scriba, yung mga Pharisees o mga Pariseo, meron din silang interpretation sa scripture, sacred scripture. Yung Old Scripture, for example, yung Old Testament. Pero hindi pa canonized dahil hindi pa dineklara kung ilan ang bilang. Pero merong sulat na noon na hindi pa canonized. Meron silang interpretation. So ngayon, kung si Kristo magtuturo, then ang mga scribes din, yung mga scriba at yung mga Pharisees magtuturo din. Then halimbawa, iba-iba ang interpretasyon nila. Hindi katulad sa interpretation ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sino ang paniwalaan natin? Siyempre, ang paniwalaan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung mga scribes, although alam nila ang scripture dahil binasa din nila ang kasulatan. Mamili tayo, sinong paniwalaan natin kung mag-interpret na sa mga nakasulat? Siyempre, yung authority, si Kristo. Hindi sino-sino lang ang ating paniwalaan. Dahil dapat may authority ang ating pinaniniwalaan. Ito kasi ang problema natin sa ating mundo ngayon. Bakit marami tayong relihiyon? Dahil sino-sino kasi ang mag-interpret sa Biblia. Hindi ganun, mga kaibigan at mga kapatid. Katulad yan sa ating bansang Pilipinas. Bakit may isang Supreme Court lang ang ating bansang Pilipinas? Dahil kapag maraming Supreme Court, divisions, confusions, ang gulo kung daming Supreme Court. Sino paniwalaan kung iba-iba ang interpretasyon sa daming Supreme Court na yon? So kailangan iisa lang ang Supreme Court dahil pag sinabi na ito ang desisyon ng Supreme Court, lahat silent. Dahil Supreme Court kasi nasa kanya ang authority. So walang gulo kung isa lang ang Supreme Court. Yan din ang ating pananampalatayang Kristiyano.
may Supreme Court. Ang Supreme Court, yung mga tao na pinili ni Kristo, yung mga apostol, at kung sino ang nakasunod sa authority ng mga apostol, nasa kanila ang kapangyarihan sa pag-interpret ng Bible. Hindi sino-sino lang. Anong nangyayari na sino-sino lang ang mag-interpret sa Biblia? Ang daming religion. Ang sama na nangyayari natin ngayon, hindi yon ang kagustuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ano ang sinasabi niya sa Biblia? John chapter 17 verse 11 and 21. Ama, magkaisa sana sila, katulad sa pagkakaisa natin. One faith, sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 4:5. At saka sinabi ni John sa 1 John chapter 2 verse 19, na mali po yung iwanan natin ang tunay na iglesia, yung original na iglesia, yung original na samahan. Mali pong iwanan natin. Dapat isa lang ang samahan, dahil isa lang ang samahan na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. At kung tingnan natin ang history, wala pong ibang iglesia, wala pong ibang samahan na matrace natin from the beginning. When Christ started the church, yung nasimulan niya ang samahan na nagpatuloy hanggang ngayon, Simbahang Katoliko lang, mga kaibigan at mga kapatid. Ang Iglesia ni Kristong totoo, pinangalanang Katolika. Konklusyon sa sinabi ko na, hindi mawala ang pagka-Iglesia ni Kristo na tunay kung tatawagin itong Katoliko. Bakit? Yung halimbawa natin, si Simon na tinawag na Pedro, ang tanong, nawala ba ang pagka-Simon ni Pedro? O dalawang tao na ba si Simon si Pedro? Simon at Pedro? Hindi, iisa lang tao. Dahil yung pinangalanan ng Simon, pinangalanan siya ng Pedro, iisa lang. Ibig sabihin si Simon at Pedro, iisang tao lang. Si Saul, tinawag na Pablo ng ating Panginoon. Ang tanong, dalawa bang tao si Saul at Pablo? Hindi, iisa lang. Ang Iglesia ni Kristo sa Biblia, tinawag na Katoliko. Dahil may nature ito na para sa lahat ng sanlibutan, para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, dahil ang Iglesia ni Kristo tinawag na Katolika o for all nations, iisa lang ang Iglesia ni Kristo at Iglesia Katolika. Hindi po ito dalawa, mga kaibigan at mga kapatid. Mga kaibigan at mga kapatid, dahil wala na po tayong oras, tandaan lang po niyo ang sinabi natin dito sa ating palatuntunan. Nasa kay Kristo ang authority. Hindi po pwede na kahit sino na lang ang mag-interpret sa Biblia. Si Kristo lang. At kung sino ang binigyan niya ng kapangyarihan, doon tayo maniwala. Ang nangyari sa atin ngayon, dumami ang religion dahil hindi tayo nakikinig sa real na authority o otoridad. Dapat yung succession of authority, alamin natin kung sinong samahan ang nasa kanya ang original na authority galing kay Kristo. So, importante ang history dito, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, dahil wala na po tayong oras, sa pangalan na lang sa ating mga sando sa langit, sa mga anghel, sa ating mahal na ina, Mama Mary, mga kaparian natin at ating obispo at Santo Papa. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Hanggang sa susunod na linggo, kung patuloy na pahintulutan pa ng Panginoon na mapatuloy ang palatuntunan ito. Itong ubos yung lingkod, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kasama ng ating mga kaibigan sa technical side, kapatid na Dani at Taxi Lumba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.
Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog,